KNC, halina tayo at tayo ay umupo na sa ating mga kinalalagyan at tigil na natin yung ating mga ginagawa dun sa ating mga choir. Tayo na po tayo. Pangunahan nyo kami sa ating pag-awit at kayo ay tumindig. At sabayan natin ang ating mga choir sa pag-awit ng himno 108, Magtumibay sa Iglesia ng Diyos. Bago tayo dumako mga KNC sa ating pananalangin, awitin natin ang himno 36, Kami Ingatan Mo.
sama-sama po tayo, manikluhod at manalangin po. Ama namin na nasa mga langit, Amang makapangyarihang Diyos sa lahat, sa pangalan po, Ama, ng Panginoong Kristo, nagpapasalamat kami, Ama, muli sa isang araw na pinagkaloob mo sa amin mga magkakapatid. Kasama namin, Ama, ang iyong anak ng inyong mga lingkod upang magkatipon kami sa iyong banal na pangalan. Ama, turuan mo kami, samahan sa aming gampanin sa araw na ito. Ikaw na po, Ama, ang manguna sa amin, maging kaaya-aya kami sa iyong banal na paningin, Ama. Dinadalangin din namin, Ama, ang mga namiminuno sa amin, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid na nagkakasakit, Ama. Sana po, ikaw na po ang dumamay sa kanila, Ama. Pagalingin mo sila at mabuhay kami na nasa iyong minamarapat at sa kaayusan. Ikaw na po, Ama, ang bahala sa mga bagay na hindi na namin namamalayan. Salamat sa iyo, Ama, ang lahat ng karangalan at ang kapurihan, magpakailan-kailan paman. Amen. Sige po, mga bata, bago tayo umako sa ating mag-alay muna tayo ng awit, mga bata, dun sa ating alayan muna natin, mga bata, yung ating sa pagsayaw at sa pag-awit ay maihandog natin sa Panginoon. Sumabay tayo, mga bata, tayo po tayo at ating handugan ng ating Panginoon. Magpapa
magpasalamat, umawit ng may buong sigla. Hanggang kawawasan, kami ay tatalima at magtatapat sa aral at utos niya. Tayo'y magsiawit, o buong kapatiran, at magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tayo ay magpuri ng buong kagalakan at maglingkod sa Diyos hanggang sa kawakasan. Doon sa bayang kalangitan ay hindi lilipas ang kagalakan. At tayo'y magsiawit, o buong kapatiran, at magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tayo ay magpuri ng buong kagalakan at maglingkod sa Diyos hanggang sa kawakasan. Tayo'y magsiawit, o buong kapatiran, at magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tayo ay magpuri ng buong kagalakan at maglingkod sa Diyos hanggang sa kawakasan. Pagkatapos nga na aking maibigay ang katibayan ng pagkabili kay Baruk na anak ni Nerias, dumalangin ako sa Panginoon na aking sinabi, Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo, na ikaw ay nagpapakita ng kagandahang loob sa mga libo-libo at iyong ginaganti ang kasamaan ng mga magulang sa sinapupunan ng kanilang mga anak pagkamatay nila. Ang dakila na makapangyarihang Diyos, ang Panginoon ng mga hukbo ay kaniyang pangalan. Dakila sa payo at makapangyarihan sa gawa, na ang mga mata ay dilat sa lahat ng mga lakad ng mga anak ng mga tao.
upang bigyan ang bawat isa ng ayon sa kaniyang mga lakad at ayon sa bunga ng kaniyang mga gawa. Na naglagay ng mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito, sa Israel at gayon din sa gitna ng ibang mga tao, at magtaglay ka ng pangalan gaya sa araw na ito. At iyong inilabas ang iyong bayang Israel sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan, at ng malakas na kamay, at ng unat na kamay, at ng malaking kakilabutan. At ibinigay mo sa kanila ang lupaing ito na iyong isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila, lupain na binubukalan ng gatas at pulot. At sila'y pumasok at kanilang inari, ngunit hindi dininig ang iyong tinig o lumakad man sa iyong kautusan. Sila'y hindi nagsigawa ng anuman sa lahat na iyong iniutos sa kanila na gawin. Kaya't iyong pinapangyari ang buong kasamaang ito sa kanila. Narito, ang mga bunton, nagsisidating sa bayan upang sakupin, at ang bayan ay nabigay sa kamay ng mga taga-Kaldea na nagsisilaban doon dahil sa tabak at sa kagutom at sa salot. At kung ano ang iyong sinalita ay nangyayari, at narito iyong nakikita. At iyong sinabi sa akin, O Panginoong Diyos, iyong bilhin ng salapi ang parang, at ikaw ay tumawag ng mga saksi, yamang ang bayan ay ibinibigay sa kamay ng mga Kaldeo. Bata, dinig niyo po. Dinig na po si Brad. Sige nga, mag-wave nga kayo mga bata. Mag-wave kayo ng kamay. I-wave niyo yung inyong kamay, ganun no. Kung nadidinig niyo si Brad. Malakas ba? Pag malakas, dalawang kamay ang i-wave niyo. Dalawang kamay ang i-wave niyo kung malakas. Pag isa, mahina. At pag dalawa, dalawang kamay, malakas yun. Sige nga, sino? Si Matthew at saka si Mariel, dinig nila ako malakas. Dalawang kamay yung tinataas nila. Si Terence, dinig niya ako, dalawang kamay. Sino pa? Sino pang naririnig ako? Si Inoue, dinig din ako ng malakas. Si Shana, sino pa? Si Raven, dun sa lugar nila Raven. Hello. Wave kayo, wave. Yun, no, dalawa. Yun. Salamat sa Diyos, mga bata, at nadidinig nyo ako. At meron tayong pagkakataon uli na tayo ay magsama-sama at mag-aral ng mga salita ng Diyos at alamin ang mga bagay na magiging magagamit natin sa ating mga paglilingkod habang bata tayo at matatandaan natin hanggang sa ating paglaki yung ating ituturo dito sa ating KNC class. Sige nga, bago tayo mag-umpisa ng ating pag-aaralan ngayon, alamin nga ni Brad kung ano yung mga natututunan nyo simula nung magsimula ang ating KNC, ano yung mga tumatak sa inyo na nalaman nyo sa Bible nyo natutunan, yung mga napagdaanan yung lesson dito sa atin sa KNC. Sige nga, hanap tayo ng mga nagre-raise ng hand. Raise ng hand o di kaya nagwi-wave. Sige nga, mag-share kayo ng inyong experience, natutunan. Hello po, Brad. Hello po, sis. Nakasulat po sa bilang 12 verse 1 to 16 na nagkaketong po si Miriam dahil po
nagsalitan po sila laban kay Moises dahil nag-asawa ng babaeng kasita po si Moises. At dapat po sumunod sa utos ng Diyos at magpasakop. Yun. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tama yun mga bata, dapat tayo magpasakop sa ating Diyos na may lalang siya yung nagugutos sa atin para mailagay tayo sa kaayusan. Ang leader, ang king nagkamaral nun. Dapat tayo, ano ang desisyon ng ating Diyos na inilagay dyan, dapat tayo po ay magpasakop sa kanila. Yan po, salamat Sis Mariel. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Sino pa? Sino lang na mga nagdaan nating natututunan sa ating mga pagkakatipon. Sana po mga bata matimo sa inyo mga aral na natutunan natin kasi may pangako yan sa buhay na ito at sa darating. Ang marapat sa atin sa iglesia ay ang pagpapakabanal. Yun. Marapat sa bahay ng Diyos ang pagpapakabanal. Sige, sino pa ang pwedeng... Hello, Jacob. Ikaw, Jacob, mayroon ka bang natutunan? Natutunan mo sa mga pagkakatipon? Ang napag-aralan niya ay kay Mirna ay nagsaketo. Bigla, 12, 1, 16. Si Moises ay tapat sa Diyos na ating Panginoon. Si Miriam nagsaketong tingnan ni Aaron si Miriam. Pusita, maitim, ang napangasawa ni Moises. Si Moises, isinalangin si Miriam. Salamat po sa Diyos. Ayun, salamat sa Diyos. Kahit sa murang edad ni Jacob ay natutunan niya yung salita ng Diyos kung paano yung mga pagkakatipon na natutunan natin na magpasakop para sa kaayusan lalo na sa leader dahil ang Diyos naman ang nakakita ng ating mga puso at siyang naglalagay para sa ating kalimahin. Po mga bata, salamat Brad Jacob. Sana tuloy-tuloy lang hanggang sa paglaki mo ay patuloy kang makinig sa mga aral, salita ng Diyos. At ipunin natin yan hanggang sa ating paglaki at magagamit natin yan dito at sa darating. Yan po. Mga bata, ang ating paksa ngayon mga bata ay tungkol sa susunod na ganito mga bata. Yan yung ating paksa. Ang pag-iimbot ay masama. Ang ating kamay ay dapat igawa. Yan po mga bata. Ulitin ko po. Ang pag-iimbot ay masama. Ang ating kamay ay dapat igawa. Yan po. Kailangan po natin mga bata sa paksa na ito, malalaman natin yung dapat nating yung paggawa ng ating kamay. Tingnan nyo mga bata yung inyong kamay. Mag-observe kayo sa kamay ninyo. Hawak kayo. Taas nyo yung inyong mga kamay. Mga bata, taas nyo yung mga kamay. Tingnan nyo, i-observe ninyo yung dalawa nyong kamay. Anong napapansin nyo, na-observe nyo sa dalawa nating kamay? You know, nasa kaayusan sila no. Pagaman may maliit malaki, pero nasa ayos sila di ba? Yan ang disenyo ng Diyos
At yan ang ginawa sa atin para igawa natin yan ng mabuti. At ang pag-iimbot mga bata, meron din masama na hindi napaggawa ang magagawa ng ating mga kamay, yung pag-iimbot. Yun po mga bata, alamin natin kung paano natin igagawa ang ating kamay. Yung ating kapangyarihan, ang kamay kasi ay simbolo ng ating paggawa, kapangyarihan natin na magagawa natin bilang isang tao para makapaglingkod sa ating Diyos. Sige, dito sa ating slide mga bata, meron kaming ipapakita sa inyo na mag-observe kayo tapos magko-comment kayo kung ano yung nakikita nyo dito sa larawan. Mag-chat kayo dun sa ating chat kung ano yung nakikita nyo, ano yung sa palagay ninyo ay yung ginagawa ng isang nandun sa larawan. Magko-comment kayo dun sa ating chat box. Ready na kayo? O sige, wave muna kayo kung ready na kayo. So kung ready na, mag-wave. Wave. 2 kamay, 1 kamay. So si Sis Althea, ready na siya. Sige, makita natin yung ating larawan at saka mag-comment tayo. Ayun. Yan po, i-next natin po. Yan. So, yan. Observe kayo mga bata, tapos mag-chat po kayo sa ating chat box kung ano yung mga anong nakikita nyo na ginagawa ng bata. Okay. Yun. Dito, sabi nila sa ating chat box, sabi ni Matthew, nagnanakaw ng pera. Sabi ni Sendo naman, nagnanakaw din ng pera. Si Milka, sabi niya, nagkukupit po siya ng pera. Kumukuha ng pera, sabi ni Athena, si Daryl. Tapos sabi ni Althea, nagnanakaw ng pera. Kumukuha. At yun po mga bata, salamat sa Diyos at nakita nyo yung pag-oobserba sa ating larawan. So sa pagkuha niya mga bata, gamit niya yung kanyang kamay. Ginagamit niya yung kanyang kamay. Ang ginagawa niyang paraan para gumawa ng masama, yung kamay din niya mga bata. Kaya malaking bagay mga bata ang ating kamay ay may gagawa natin siya ng mabuti at masama. So magagamit natin siya sa pagnanakaw at lahat. Ang disenyo kasi sa atin mga bata, kung ang Diyos ay napag-aralan natin na ang Diyos ay nagsasagawa sa atin ng karapatan at kaayusan, dapat nakalagay talaga tayo sa kaayusan. Yung ating kamay, di ba, napapansin nyo, di ba? Iba-iba yung kanyang taas, yung kanyang sukat, di ba? May maliit, may malaki.
Pero pag may pupulot ka ng maliit, o kahit yung kanin, kahit yung pinakamaliit, mapupulot mo siya. So kung iba yung size iba yung sukat niya, hindi mo siya mapupulot, mga bata. Ibig sabihin lang, meron siyang nasa ayos yung ating yung ating kamay na ibinigay ng Diyos. Dinisenyo yan para igawa natin siya ng mabuti. Kaya dun sa pag-aral, tinuturuan niya tayo na yung kamay mo ay gawa mo ng mabuti. Yun po. Sige nga, tawag nga tayo ng isang bata kung ano ang na-observe niya sa kanyang kamay. Sige nga, maghanap tayo sa kanyang kamay, yung dinisenyo ng Diyos. Hello bro, pakilala ka bro ha? Ako po si Uncle Vergis po. Taga-lokal po ng Anabu. Sige bro, pakilala ka po. Nakalit ka na. Ako po si Uncle Vergis po na taga-lokal po ng Anabu. Yeah. Sige, Dantrell. Ano yung mga na-observe mo sa kamay mo? Yung ginawa ng Diyos, dalawa mong kamay. Mga gawa po. Ano nakikita mo dyan? Mga gawa po sa mabuti. Paggawa ng mabuti, no? Sa paggawa po. Yun. Kahit maliliit siya, di ba? Napapansin mo, may maliit, malaki, di ba? Yung ating kamay. Nakadesenyo yan para igawa natin siya ng mabuti. Opo. Hindi siya, yung ating kamay, hindi gaya ng mga leon, di ba? Yung leon, may claws siya eh. Yung pang hobby sa mga karne. Yung pang kamot sa karne. Kaya hindi sila pwedeng makakuan eh, kasi maaaring masugatan kapag kayo ng gagamitin mo sa paggawa. Yun. Ano pa? Mayroon ka pa bang naoobserbahan sa kamay mo na ano yung pwede mong magawa Pag sa kamay? ginano niyo po yung mga daliri niyo po, magiging pantay-pantay po sila. Yun. Po. Yun, tama yun. Natutunan ni Brad Dantrell na yung pagkaka-disenyo ng ating kamay ay nandun sa kaayusan, di ba, mga bata? Nasa maayos siya. Kaya ang Diyos talaga nagtuturo sa atin na siya din na nagturo sa atin na huwag tayong magnanakaw para mailagay tayo sa kaayusan. At salamat Brad Dantrell sa pag-share mo at na-obserbahan mo yung gawa ng Diyos na panggawa natin sa mabuti. At ginawa sa atin ng Diyos, napaka kamangha-mangha ang ginawa niya na sa ating katawan, yung kamay natin ang magkakaiba man ng sukat, pero pagdating sa paggawa, nagkakalakip siya na magawa natin siya kahit yung pinakamaliit, maabot natin. Yun. Sige. Doon naman sa ating isa pa, kuha pa tayo ng isang volunteer na na-observe niya. Taas ng kamay doon sa mga meron pa siyang na-observe sa kamay niya. Ano pa kaya ang na-observe ninyo mga bata? Sige nga. Sis, pakilala ka muna. Miss Melka Dewan po. 7 years old po ako. Nakatira po kami sa Ilimos sa Pitbuhay na Tubig Emporia po. Yun. Sige sis, ano yung na-observe mo? Anong na-observe mo sa kamay mo na ginawa ng Diyos?
para po gumawa na ano po is kung ano po yung height po ng nanay, tatay, ate, kuya, tapos po ang sanggol po is kasing ano rin po ng ating mga kamay. Yun po. So, malaki ang pakinabang ng paggawa natin, di ba? Makagawa tayo ng mabuti na maayos kung gamit-gamit natin ang ating kamay. So, kahit sa pinakamaliit, kung meron tayong pupulutin, di ba? Gamit lang ng ating kamay, mahahawakan natin siya. Di ba? Paggawa niya ng mabuti. Sige, salamat Milka ha. Salamat po sa Diyos. Pag-observe mo. Sige, tuloy tayo dun sa inyong na comment na larawan. Tingnan niyo mga bata ha. May mga katanungan kasi tayo doon. Dun sa ating larawan na pinakita. Tuloy tayo. Yan, may tanong tayo dyan. Sa tingin ba ninyo, tama ba o mali? Ang kanyang ginagawa at bakit? Sa tingin nyo, mga bata, na alam natin ang Diyos ang gumawa sa ating kamay. Tama ba yon na ginagawa niya? Ikuha niya yung kanyang kamay sa Hello po, Brad. Sige sis, pakilala ka po. Po? Sige pa. Pakilala ka po. Tapos sagutin niyo po yung tanong na tama ba yun o mali yung ginagawa ng bata yung sa picture. Ako po si Inoue. Galokalang area si po. Mali po ginagawa niya. Bakit? Bakit mali yung ginagawa niya? Kasi po, bawal po magnakaw ng pera eh. Yun, tama. Di ba sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw, di ba? Opo. Ang Diyos din ang gumawa ng ating kamay na nasa ayos. At ang Diyos din ang nagtuturo sa atin na huwag tayong gumawa ng pagnanakaw sa ating kapwa, sa ating mga hindi dapat natin i-practice yun, yung masama. At salamat si Snowy ha sa pag-share mo sa inyong natututunan na mali talaga yung ginagawa ng yung pangungupit, pagnanakaw, hindi yun maganda mga bata. Huwag natin i-practice yun dahil hindi tayo doon nakadisenyo. Ang disenyo sa atin mga bata ay ang paggawa ng mabuti. Nilalang tayo kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Tinalaga tayo doon. Nakadisenyo ang iglesia, ang mga nasa iglesia para igawa tayo ng mabuti. Mag-instrumento ng Diyos sa kabutihan ng kapwa. Yun. Lagi niyong tatandaan mga bata. Sa larawan mga bata, ano nakikita niyo na part na ginagamit niya na ginagawa niya sa paggawa ng masama? Dahil gumagawa siya ngayon sa kasalukuyan. Ano yung ginagawa niya? Ano yung part ng katawan natin ang ginagawa niya? Ginagamit niya. Sige nga. Sino kaya?
Yun. Hello po! Sige, pakilala ka, Brad. Brad, pakilala ka na. Tapos, ano yung part na ginagamit ng bata para gawa niya ng masama? Sige nga. Ayan. Matay mo na. Sa larawang ito, parte ang katawan Ang kanyang gilapit. ng ginamit. Anong part ng ginamit niya daw? Kamal po. Wala pong audio. Wala pong audio. Anong sound yun doon? Walang audio sa ground. Sige bro. Ayan. Okay na po yan. Bro, Ano daw? walang audio. Kamal po. Kamal po. Lapit ka sa camera bro. Yan, yan. Kamal po. Sige. Lapit ka na kasi. Kamal po. Ay, kamay. Yun, kamay. Ang ating kamay, pwede natin siyang igawa ng masama. Pwede natin siyang gawa ng mabuti. Mga bata. So may part ng ating katawan na pwede nating igawa ng masama. Kaya naman mga bata, ang pagkuha ba mga bata ng gamit na hindi sa atin ay mabuti ba o masama? Mabuti ba daw o masama Sige yung nga. pagkuha ng gamit na hindi sa inyo, Ben? Mabuti ba daw yun yung pagkuha ng gamit ng iba o masama? Masama. Sino sasagot mga bata? Taas ang kamay. Huwag wave kayo mga bata. Wave, wave. Doon sa mga gustong sumagot, mag-wave lang kayo. Yun. Mag-wave kayo. Sige. Tama ba o mali yung ginagawa ng bata na yung pagbuha ng gamit ng hindi sa atin? Hindi sa'yo. Tama ba yun na kunin mo? Tama ba yun na ang tinin mo yung hindi naman sa'yo? Tama ba yun, mga bata? Sa'yo, hindi naman sa'yo. Ang tinin mo. Tama ba yun? Brad Raven, tama ba yun na ang kinin mo yung gamit ng hindi sa'yo? Kunin mo ang bagay ng iyong kapwa, ng kaibigan, o pagmamay-ari ng iyong ng iyong kapatid. Diba? Minsan kasi, nakukuha natin, lalo na sa pinakamalapit natin, hindi naman sa'yo, ay kinukuha mo. Tama ba yun? Hindi po. Ayan po. Mali yun mga bata. Mali ang kinin natin ang hindi sa atin at kunin natin yung bagay na hindi naman para sa atin. Ang ating Bible verse of the week mga bata ay tuturuan tayo kung paano natin igagawa ang ating mga kamay. So, ang ating verse of the week, ito po ang sa ating banal na kasulatan. Basahin natin mga bata sa Gawa 20:33. Ito po ang nakasulat mga bata, ang ating verse of the week. Hindi ko inimbot ang pilak ni numan o ang ginto o ang pananamit. Tuloy sa Gawa 20:34. Nalalaman din ninyo, tuloy. Nalalaman din ninyo na ang kamay na ito ay naglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan.
Yun po mga bata, ang ating nagagawin sa ating kamay ay ipaglilingkod natin. At pwede natin din yan, gamitin yan mga bata, yung ating kamay sa pag-iimbot. Kunin natin, angkinin natin, yung mga bagay na hindi naman sa atin. Kaya tinuturuan tayo ng ating verse of the week, ng ating Diyos, na kung mayroon man tayo sa bagay na ito, ay gusto natin magkaroon ng pilak, ginto, pananamit, ay maglingkod tayo. Gamitin natin ang ating kamay para sa ating mga pangangailangan. Kasi meron naman tayong kamay, binigyan naman tayo ng kamay, at napakaganda ng disenyo na ginawa ng Diyos sa ating kamay. Napakaganda niya. Tingnan niyo mga bata kung gaano kaayos yung ating kamay. Makikita mo na ang Diyos talaga ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya kung anong gagawin natin, alam niya ang ating mga pangangailangan. Kaya doon sa mga ginawa niya, masasabi mo may Diyos talaga eh. Na ilagay niya lahat sa ayos yung ating kapaligiran, yung ating katawan, na may Diyos na dumalang sa atin. At yung Diyos na yon ay nagtuturo sa atin na tayo ay sumunod sa Kanya. At nasa Kanya ang kayusan, nasa Kanya ang karapatan, nasa Kanya ang minamarapat natin, ang ating pamumuhay, maging kasang-ayon sa Ebanghelyo. Yun po ang ating sa ating pagsasalita, paggawa, sa ating pamumuhay sa araw-araw. Yun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Sa ating verse of the week ay huwag tayong mag-iimbot. Magagamit natin ang ating kamay sa pag-iimbot, sa pagkuha ng mga bagay na hindi naman sa atin. Pero pwede natin siyang gamitin yung nilikha ng Diyos na disenyo ng ating kamay para ipanggawa. Igawa natin siya sa ating mga pangangailangan. Meron man tayong pangangailangan na gusto natin makuha, maging sa atin, gusto natin, gamitin natin yung ating kamay. At nakadisenyo yan mga bata para ipanggawa natin ng mabuti yung ating kamay. Yun. Ito tayo sa ating halimbawa mga bata. Nakita mo may magandang laruan ang classmate mo at gusto mo rin na magkaroon ka rin ng ganoong laruan. Ano ang gagawin mo mga bata? Sige nga, magkaroon tayo ng situational na solusyon natin mga bata yung situation na ito. Kunwari kayo ang mayroon. Gusto niyo magkaroon ng laruan na may nakita ka kasi na kaibigan mo, ipinakita sa'yo. Anong gagawin niyo? Diba? Anong gagawin mo? Nakita mo, may bago siyang laruan. Sino ang pwedeng sumagot? At ano ang gagawin niya para magkaroon din siya ng bagay na yon? Sige nga, taas ang kamay dun sa mga gustong sumagot, mga bata. Sige, gamitin natin yung ating kamay sa paggawa ng mabuti. Yun. Sige, hanapin ang ating teacher kung sino yung pwedeng sumagot. Sige. Ayun, si Inoue. Yun, si Inoue. Hello, Inoue. Hello po, Brad. Hello, Inoue. Hello po. Ayun. Kunwari lang sis na meron mo pinakita sa'yo, gusto mo magkaroon ng bagay na nakita mo kasi sa kaibigan mo, meron siyang bagong damit o laruan.
Anong gagawin mo para magkaroon ka din ng ganon? Papabili na lang po Gagawin ako mo ng para hindi magulang ka, ko. para magkaroon ka din. Anong gagawin mo? Papabili po ako sa magulang ko po. Ibig sabihin, hingi ka sa magulang mo, tapos sabihin mo na ibili ka rin, no? Opo. Ano pa? Ano pang gagawin mo para magkaroon ka ng ganon? Ang iba kasi may fan sila na palalakihin nila yung kanilang grades para bigyan sila ng magulang nila na ganon, yung hinihingi nila. Parang may kapatid ba dun sa bagay na gusto mong hinihiling mo sa mga magulang mo? Anong gagawin mo doon? Ano po, mag-ipon na lang po ako pang binibigyan ako ng mga pera para po makabili po ako. Yun, salamat sa Diyos. Pwede din. So marami tayong pwedeng gawin mga bata para kung mayroon man bagong laruan para hindi tayo mainggit. Salamat po sa Diyos. Maraming paraan mga bata para tayo ay magkaroon din ng bagong laruan. Pamamagitan ng paglapit natin sa ating mga magulang. Kay Sis Inoue, ang sabi niya, mag-iipon daw siya. Magandang bagay din yon. Yung iba din kasi mga bata, ang ginagawa nila para mapagbigyan yung kanilang kahilingan sa kanilang mga magulang, ang ginagawa nila, pinatataas nila yung grade. Pag sinasabi nila na gawin nila yung effort nila na tumaas yung grade para makuha nila yung bagay na yun at maibigay sa kanilang mga magulang yung laruan. Parang may kapalit ba dun sa effort na gagawin mo? Pwede din yun mga bata para hindi tayo makagawa ng bagay na hindi natin nakawin yung laruan na yon o pananamit man yon, hindi natin siyang gawin, kundi humingi tayo ng tulong sa ating mga magulang na magawa din natin yun, magkaroon din tayo ng ganon. Yun. Salamat sa Diyos, Sis Inoue. At meron kang solution dun sa paggawa ng mabuti. Mabuti pa rin ang gagawin ni Sis Inoue. Mag-ipon siya. At dito sa ating verse of the week mga bata, may follow-up pa tayo mga bata. Basahin natin mga bata ang ating another verse. Kawikaan 21:26. May nag-iimbot sa kasakiman buong araw. Ngunit ang matwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Yan po mga bata, ang ating verse of the week. Yan po, dalawa ang nagagawa mga bata. Ang kapangyarihan natin bilang isang tao ay dalawa talaga ang nagagawa natin. Mabuti at masama. Dito sa ating sunod na talata, pwede natin gawin yung kapangyarihan natin mag-imbot ng kasakiman buong araw. Biruin mo mga bata, sa kapamagitan ng kapangyarihan natin ay pwede nating iimbot ang bagay na yan na buong araw, di ba? Pero ang matwid, sabi dito, ay nagbibigay at hindi nagkakait. Maganda mga bata. Nagbibigay ang matwid. Ang matwid talaga ang tinuruan ng Diyos na magbigay at huwag magkakait. Sana mga bata, ganun tayo mga bata. Sa ating, huwag tayong maging sakim buong araw. Biruin mo, may mga taong ganun. Nag-iimbot sila, hindi naman kanila yun. Sinasakim nila, hindi naman kanila yun. Ang dapat sana, magbigay sila at huwag silang magkait. Kaso ang ginawa nila, inimbot nila buong araw at sinakim nila. Hindi naman kanila yun. Diba? Hindi na kanila yun inimbot pa nila.
Kaya huwag tayong ganun mga bata. Sa kapangyarihan natin, kung nasa atin man ang kapangyarihan, huwag natin ipagkakait ang ating tulong, ang ating sa mga nangangailangan. Dahil ang matwid na tinuruan, nagbibigay at hindi nagkakait. Yan po, sa kapangyarihan natin mga bata, matutunan natin na huwag tayong magkait at magbigay tayo. Yun ang dahil alam natin ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung meron lang din tayo, maibigay natin dun sa mga nangangailangan. Yun po mga bata. Kaya tinuruan niya tayo, lahat ng bagay ay nasa kaayusan mga bata. At yung turo niya ang nagtuturo sa atin para maging maayos tayo sa ating pamumuhay. Hindi tayo mapahamak, hindi tayo pagalitan ng ating mga magulang, makaiwas tayo sa mga kapahamakan. Tinuturuan niya tayo na huwag tayong mag-iimbot na hindi naman atin, huwag tayong magiging sakim. Kailangan magbigay tayo, lalo na dun sa mga nangangailangan. Yun. Pwede ba kayong magbigay mga bata ng pagbibigay? Paggawa, mga halimbawa ng paggawa ng pagbibigay, mga bata. Pare, nagbibigay kayo, hindi kayo nagkakait. Hindi kayo nagkakait sa nangangailangan. Sige nga, sino yung mga nagbibigay? Mga nagbibigay na, nakapagbigay na. Sige nga, silo. Ano po? Ako po, Brad. Sige po. Ako natitipan po ng San Jose. Na ginawa mo, na nagbigay ka dun sa mga nangangailangan. Ano nabigay mo? Mga pagkain po. Mga pagkain. Ayun, tama yun mga bata. Dito sa iglesia, meron tayong feeding program, pre-store. Yan, pagbibigay yun. Hindi natin pagkakait yun sa mga taong sa mga kapwa natin. Kapangyarihan yun mga bata na nanggagaling sa Diyos na nakakapagbigay ng iglesia sa mga nangangailangan. Salamat, Sisa. Si Sis pala ay nagbibigay siya ng pagkain. Kasama siya sa nagbibigay ng MCGI feeding program. Marami pang iba mga bata na ginagawa ang iglesia para magawa natin ng walang pag-iimbot, walang kasakiman. Dahil alam natin lahat ng bagay galing sa Diyos at tinuturuan niya tayong huwag tayong magiging sakim. Ibigay natin doon sa mga nangangailangan. Yun po mga bata. Sige nga, ano yung natutunan ninyo mga bata sa ating verse of the week ngayong araw? Meron ba kayong may share para matandaan ninyo sa susunod nating pagkakatipon? Meron ba kayong natutunan sa ating pagkakatipon? Sige nga, Brad Trell. Ang natutunan ko po ngayon is kaya po tayo pinagawa po ng kamay para po gumawa po tayo ng mabuti. Oo, tama yun. Tama yun, bro. Binigyan niya tayo ng napakagandang kamay na pagka-disenyo para igawa natin ng mabuti. Tama yun, Brad Trell. Ginawa tayo ng Diyos ng kamay na napakaganda